Renaissance. Noong 1453, isang makapangyarihang hukbo ang nagwagi laban sa isang lungsod na itinuturing na tulay ng silangan at kanluran. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagtapos sa isang kaharian, kundi nagbukas ng pinto sa mas malawak na paglalakbay, pagtuklas at bagong pananaw na humubog sa kasaysayan ng daigdig. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Haya Soquissia. Kilalanin ang tinutukoy sa bawat bilang. Ang malawak na kahariang tinawag na Eastern Roman Empire na naging sentro ng Kristyanismo at pamana ng Rome sa silangan. Byzantine Empire. Siya ang dakilang emperador ng Eastern Roman Empire na kilala sa Corpus Juris Civilis at nagpatayo ng Hagia Sophia, hudyat ng gintong panahon ng Byzantium. Justinian I. Ang dakilang lungsod na kilala rin bilang Bagong Roma at Istanbul sa kasalukuyan na bumagsak noong 1453. Constantinople. Ang grupo ng mga Muslim mula sa Anatolia na pinamunuan ni Sultan Mehmed II na nagtagumpay sa pagsakop sa Constantinople noong 1453. Ottoman Turk. Ang emperador na huling namuno sa Byzantium at namatay sa pagtatanggol ng Constantinople laban sa mga Ottoman. Constantine XI Palaiologos. Ang pagbagsak ng Constantinople ay hindi lamang nagtapos sa isang makapangyarihang imperyo, kundi nagbukas din ng panibagong landas para sa daigdig. Ang pagbagsak na nagbukas ng panibagong pahina. Tukuyin kung alin ang totoong nangyari sa pagbagsak ng Constantinople. Ang Constantinople ay naging bahagi ng Imperyong Romano bago ito humiwalay sa Rome nang bumagsak ito. Pinabagsak ng mga Ottoman Turks ang Constantinople sa pangunguna ni Mehmed II. Ang pagbagsak ng Constantinople ang naging hudyat sa pagtatapos ng medieval period. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagtulak sa mga Europeo na maghanap ng bagong ruta patungong Asya. Naging daan ang pagbagsak ng Constantinople sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod sa Italia, lalo na sa Florence. Mula sa pagbagsak ng isang dakilang lungsod, umusbong ang panibagong pag-angat ng karunungan. Ang paglikas ng mga scholar mula sa silangan, tangan ang kanilang mga aklat at kaisipang klasikal ay naglatag ng daan tungo sa isang panibagong yugto ng kaalaman sa Europa. Mula sa paglalakbay ng karunungan ay isinilang ang isang makasaysayang yugto ng muling pagkamulat, ang Renaissance, sagisag ng bagong simula para sa Europa. Ang Renaissance ay mula sa Italia. Ang Renaissance ay nagsimula sa Italia, kung saan muling nabuhay ang interes sa sining at kaalaman dahil sa mayamang kasaysayan ng Imperyong Romano at pag-unlad ng kalakalan. Ang Renaissance ay
muling pagkamulat sa sining at kultura. Ang salitang Renaissance ay hango sa Pranses na nangangahulugang muling pagsilang. Ito ay panahon ng pagbabalik ng interes sa sining, kultura at kaalaman ng sinaunang Gresya at Roma. Ang Renaissance ay pag-usbong ng humanismo, individualismo, sekularismo. Ang humanismo ay tumutukoy sa kilusang intelektual na nagbibigay halaga sa potensyal, kakayahan at dignidad ng tao. Ang individualismo ay tumutukoy sa filosofiya na nagbibigay halaga sa dangal ng isang individual. Ang sekularismo ay tumutukoy naman sa pagbibigay halaga sa paglilinang ng karaniwang buhay sa halip na espiritual na buhay. Ang Renaissance ay sinuportahan ng mga patron. Pinondohan ng mayayamang pamilya tulad ng Medici ang mga alagad ng sining at iskolar na nagbigay daan sa paglikha ng mga obra maestra. Ang Renaissance ay landas patungo sa makabagong panahon. Ang Renaissance ang nagsilbing tulay mula sa madilim ng panahon patungo sa mas maliwanag na panahon ng kaalaman, pag-unlad at pagbabago. Muli, ang Renaissance ay muling pagsilang. Mula sa Italia, muling pagkamulat sa sining at kultura, pag-usbong ng humanismo, individualismo, sekularismo, sinuportahan ng mga patron, at landas patungo sa makabagong panahon. Ang pag-usbong ng Renaissance ay isinulong ng mga taga-suporta na naglaan ng yaman at impluwensya upang maisulong ang sining at kaalaman. Mga tagapagtaguyod ng Renaissance sa Italy. Mukha ng muling pagsilang. Kilalanin ang mga pangunahing personalidad ng Renaissance batay sa kanilang larawan at tanyag na obra. Kilala bilang ama ng humanismong Renaissance. Isinulong niya ang pag-aaral ng literaturang Greko sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga manuskrito sa Latin. Francesco Petrarch. May akda ng Decameron, isang koleksyon ng mga kwento na isinulat upang magbigay aliw sa panahon ng bubonic plague. Giovanni Boccaccio. Isang eskultor na nagbalik ng klasikal na anyo at makatotohanang ekspresyon sa kanyang mga obra, kabilang ang estatwa ni David. Donatello. Isang pintor, imbentor at siyentista na lumikha ng mga obra tulad ng Mona Lisa at The Last Supper na nagpapakita ng kanyang malawak na interes at obserbasyon. Leonardo da Vinci. Pintor at eskultor na tanyag sa kisame ng Sistine Chapel at sa marmol na eskulturang La Pieta. Michelangelo. May akda ng The Courtier na naglalarawan ng katangian ng isang perpektong Renaissance man at woman. Baldassare Castiglione. Isa sa mga unang babaeng pintor na nakilala sa Renaissance. Tanyag sa The Game of Chess, isang obra na nagpapakita ng kanyang talento sa pagpipinta ng portrait. Sofonisba Anguissola. Itugma ang bawat personalidad ng Renaissance sa kanilang tanyag na obra o kontribusyon. Si Francesco Petrarch ang nagsalin ng manuskrito. Si Giovanni Boccaccio ang may akda ng Decameron. Si Donatello ang gumawa ng estatwa ni David.
Si Leonardo da Vinci ang may gawa kay Mona Lisa. Si Michelangelo ang may gawa sa kisame ng Sistine Chapel. Si Baldassare Castiglione ang may akda ng The Courtier. Si Sophonisba Anguissola ang nagpinta ng The Game of Chess. Ang Renaissance ay nagdulot din ng malalaking pagbabago sa politika, lipunan at ekonomiya ng Europe. Mga pagbabagong ibinunsod ng Renaissance. Pagbabagong politikal. Dahil sa humanismo, individualismo at sekularismo, naging mas kritikal ang pananaw ng tao sa pamahalaan at simbahan. Nagsimula ang paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon at lumakas ang kapangyarihan ng mga monarka na nagtayo ng sentralisadong pamahalaan at hukbo. Sa halip na digmaan, ginamit ang diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan. Pagbabagong sosyo-kultural. Bumagsak ang feudalismo at lumitaw ang sekular at rasyonal na pananaw. Bagamat nanatiling makapangyarihan ang Kristyanismo, umusbong ang mga ideya sa labas ng relihiyon at pinahalagahan ang talento ng individual na nagpasigla sa sining at agham. Pagbabagong pang-ekonomiya. Lumawak ang kalakalan at umunlad ang mga lungsod-estado. Muling binuksan ng China ang Silk Road na nagpasigla sa kalakalan. Ang Florence, Genoa, Milan at Venice ang naging sentro ng kalakalan. Bagamat malayo sa ruta, umunlad ang Florence bilang sentro ng pagbabangko sa pamumuno ni Cosimo de' Medici. Muling pagsilang sa ating panahon. Alam nyo ba na noong Renaissance, humina ang kapangyarihan ng simbahan, bumagsak ang feudalismo at lumago ang kalakalan? Dahil dito, nagsimula ang paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon. Nagkaroon ng mas pantay na lipunan at lumawak ang oportunidad para sa edukasyon, negosyo at sining. Kung wala ang mga pagbabagong ito, baka wala tayong modernong gobyerno, paaralan o sistemang pang-ekonomiya na tinatamasa natin ngayon. Ngayon, isipin ninyo, alin sa mga pagbabagong ito ang pinaka-nakaaapekto pa rin sa buhay mo ngayon? Paglaganap ng Renaissance sa labas ng Italy. Noong 1450, nagsimulang lumaki ang populasyon sa Europe. Mabilis ding umunlad ang mga lungsod sa pagtatapos ng 100 Years' War sa pagitan ng France at England noong 1453. Dahil sa suporta ng mayayamang negosyante, naging sentro ng sining ang Flanders sa Hilagang Europa. Si Jan van Eyck ang nagpasimula ng paggamit ng oil painting na nagbigay buhay sa mas makatotohanang sining. Umabot sa rurok ang sining ng Flemish sa obra ni Peter Bruegel na The Fight Between Carnival and Lent, na naglarawan ng tunay na buhay ng tao. Samantala, sa France, inanyayahan ni Haring Francis I si Leonardo da Vinci at iba pang Italyano upang pagandahin ang Palace of Fontainebleau na ginawang museo ng sining ng Renaissance. Sa Germany, sumikat si Albrecht Dürer bilang isang henyo ng sining, kilala sa kanyang kahanga-hangang woodcut at makatotohanang likhang relihiyoso. Samantala, sa England, umusbong ang makulay na Elizabethan Age, isang gintong panahon ng sining at panitikan na pinangunahan ng walang kapantay na manunulat na si William Shakespeare. Art on the go, from Italy to the world.
Iugnay ang mga personalidad sa kanilang mga ambag. Ang dakilang pintor ng Flanders na nagpakita ng balanse ng buhay at damdamin ay si Peter Bruegel, pinakatanyag na manunulat ng Elizabethan Age sa England, si William Shakespeare, Alemang pintor na gumawa ng woodcuts at makatotohanang relihiyosong obra, si Albrecht Dürer, unang pintor ng Flanders na gumamit ng oil-based paints, si Jan van Eyck, monarkang nag-imbita kay Leonardo da Vinci sa France at nagtayo ng Renaissance Museum sa Fontainebleau, si Haring Francis I. Kontribusyon ng Renaissance sa daigdig. Pagpapahalaga sa dignidad. Naging mahalaga ang ideya ng individualismo at ito'y nagbukas ng landas sa mga ideyang demokratiko. Pamantayan ng sining. Ang estilong Greko at Romano ay naging batayan ng modernong sining. Ang makatotohanang paglalarawan ng tao at kalikasan ay nagbigay diin sa kakayahan ng tao. Pagkakaiba ng sekular at relihiyoso. Ang mga obra ng pintor, eskultor at arkitekto ay nagpakita ng malinaw na kaibahan ng buhay sekular at relihiyoso. Panitikan sa sariling wika. Ang mga manunulat ay malayang naipahayag ang kanilang damdamin at ideya gamit ang sariling wika. Printing press. Sa tulong ng printing press, lumaganap ang mga aklat, mapa at balita na nagpasigla sa pagkatuto at pagtuklas. Naging malinaw din ang mga batas at karapatan ng tao. Pagbabagong panlipunan. Sa pamamagitan ng Kristiyanong humanismo, nabago ang pananaw ng lipunan sa tamang pamumuhay. Muli, ang mga kontribusyon ng Renaissance sa daigdig ay 6 P's. Pagpapahalaga sa dignidad, pamantayan ng sining, pagkakaiba ng sekular at relihiyoso, panitikan sa sariling wika, printing press, at pagbabagong panlipunan. Muling pagsilang. Punan ang kulang. Punan ang patlang ng tamang sagot. Ang Renaissance ay mula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang. Nagsimula ito sa Italia at kumalat sa Europa bilang tulay ng gitnang panahon at makabagong panahon. Muling nabuhay ang interes sa sining at literatura ng mga Greko at Romano. Umangat ang mga kaisipan ng humanismo na nagbibigay halaga sa tao, individualismo na nagbibigay diin sa kakayahan ng bawat isa, at sekularismo na nakatuon sa karaniwan sa halip na espiritual na buhay. Bukod dito, nakilala rin ang mga tanyag na pintor gaya nina Leonardo da Vinci at Michelangelo na nagbigay ng malaking ambag sa sining at kultura ng panahong ito. Renaissance, mga bakas ng Renaissance sa mundo. Piliin ang letra ng tamang sagot. Kung hindi naimbento ang printing press, alin ang pinaka malamang na mangyari? Mabagal ang pagkalat ng mga mapa at bagong tuklas. Alin sa mga sumusunod ang direktang nakaimpluwensya sa pag-usbong ng mga ideyang demokratiko? Paniniwala sa dignidad at kahalagahan ng bawat individual. Isang modernong pintor ang gustong lumikha ng obra
na may impluwensya ng Renaissance. Ano ang pinakamainam na paraan? Gumuhit ng tao na may tamang proporsyon at natural na tanawin. Nabago ng Kristiyanong humanismo ang pananaw ng lipunan sa kung paano mamuhay. Ano ang pinakamahalagang aral na maiuugnay dito para sa kasalukuyang panahon? Pagsasabay ng pananampalataya at responsibilidad sa lipunan. Kung ikaw ay isang humanista noong Renaissance, anong proyekto ang pinakamainam upang mapabuti ang lipunan? Maglimbag ng aklat tungkol sa karapatang pantao gamit ang printing press. Kung ang Renaissance ang nagbigay liwanag sa daigdig noon, kayo namang kabataan ang magsisilbing ilaw at tulay tungo sa mas maliwanag na kinabukasan.